Grabe. Grabe ang aking katawan today. Hindi ako makalakad na maayos. Sobrang sakit ng katawan ko. Hindi din ako makalakad na maayos. Ay, grabe. Kahit na hinilot-hilot ko na yung paa ko kagabi ba. Pero hindi siya nawala. Dito dito din sakit. Tapos yung dito ko sobrang sakit. Ito lagi yung extend na everyday. Pagbabangon si Ruby. Pero minsan kinakaya-kaya na lang. Pero ngayon hindi talaga kaya mga madi. Kaya hindi ako papasok ngayong araw na to. Yung binidingan ko kahapon, yung naka-assign sa amin 20 rooms. So natapos namin yung 20 rooms before lunch. Maswerte nga ako kasi yung sa 20 rooms na yun, hindi ko kailangan palitan lahat ng kumot. Yung iba, isang kumot lang yung kailangan palitan kasi yung isang kumot hindi naman ginagamit. At maswerte din ako kahapon kasi merong family room na kailangan palitan ng beddings pero hindi lahat kailangan din palitan ng beddings. Kumbaga, 'di ba sa family room kasi merong bunk bed yun. Minalas ka, yung double deck na bed na yun, kailangan mo siyang palitan lahat kapag ginamit lahat. So merong 1, 2, 3, 4, 5 comforters yung kailangan mong palitan. And then, 5 na kumot din yung kailangan mong palitan. At 3 bedsheets yung kailangan mong palitan. Pero kahapon sinuwerte ako kasi isang kumot lang yung ginamit. So, maswerte tayo kahapon. Swerte kahapon. Natapos yung 20 rooms na yun before lunch. Kaya lang, dahil maaga pa, at yung iba ay hindi pa tapos. So, kailangan ko silang tulungan. So, pagpalit tayo ng beddings kahapon. Like, 28 rooms in total. Kahapon. Paglabas ko sa work. Grabe yung sakit ng paa ko, mga madi. Ang problema ko kasi, ito talaga yung number 1 na problema ko sa sarili ko. May nakakita man o wala, may boss man o wala. Talaga ginagawa ko yung trabaho ko. Pag sinabi trabaho. Katulad ng iba na may mga style, yung inaantay, yung naglilinis para sabay matapos ba? Or yung iba duday-duday, yung ganyan. Ako kasi wala, hindi talaga eh. Kaya, ito yung problema ko. Kahit sa previous work ko, kaya yung paa ko nagkaroon ng butas. Kumbaga nagkaroon siya ng kalyo, tapos nabutasan siya. Kaya yun. Kasi sa previous work ko, magkakaiba yung buildings. So na-assign ako sa isang building. Kailangan ko lumipat sa kabilang building kasi walang tao doon. So pag ganun ako sa kabilang building. So more on lakad-lakad din ako. Kaya, nabutasan niyo pa ako. Kailangan ko lang sa someday. Kasi ano lang naman to eh. Parang kalyo. Parang kumapal siya. Tapos nabutasan. Merong tawag doon, nakalimutan ko kasi sinerge ko sa internet. So yan yung problema ni Ruby. Anyway, si Lumiha, lalagay ko sa daycare. Pero hindi na ako sasama sa kanya. Sasama sana ako maghatid sa kanya. Pero hindi kaya yun ang paa ko. Sakit talaga. So sana sumama siya sa tatay niya. Yun na lang yung pinag-pray ko. Sumama sa tatay niya. At kailangan ko din mag-message doon sa supervisor na hindi ako papasok ngayong araw na to sa work nila. Kasi today ay may 3rd day pa naman magsuot ng orava o squirrel na mascot. First day natawa ako kasi nakabasag ako. Natamaan ng buntot. Hala, anong ginawa ni Lumi dito? Anak! Agoy! Ikaw ha? Nagtago nandoon sa kwarto. Hoy! Lumi! What did you do? Huh? What did you do? Do you have something in your mouth again, no? Kaya pumunta ka dyan sa kwarto. Meron nga. Kinakain na naman niya yung tissue. Hey! What are you doing? Ay! Kinakain mo na naman yung tissue. Bata, halika na. I will prepare you. Tapos ito, early in the morning, kailangan kargahin. What did you do with your tissues? Give me the tissue, dali. Give me all the tissues. Dada is showering. Ay, just good.
Ay, naku na. Ano ba naman to? Enough na playing with the tissues. Ikaw ka. Akin na yan. Ginawa mo na ng toys yan. Sit properly. Sit straight. The other leg. Good job. Ay, straight naman talaga. Very good man. Say morning. Say morning. Ah? Straight. Good job. Alaga na kay, i-prepare kita. Kaya si dada na maghatid sa'yo. I hope sumama ka sa dada mo. Up. No more na. Enough na with this. Enough. Ay, ginaw ko. Enough na. Dapat nga din kagabi, mag-half-bath ako. Kasi nung pagsuot ko ng maskot, sobrang init. Ang alagkit sa katawan. Pero hindi ko na pinariority ang pag-half-bath. Pinariority ko yung paa ko. Kasi, ang sakit talaga. Ayoko siyang basain. Si Lomi nga, imbis na ligo din niya din kahapon. Hinap-bath ko na lang din. Kaya ayoko talaga mabasa yung paa ko. Ano ba yan, anak? Ay, mag-alas 7 na, anak. Parang nakakatakot basain lagi yung paa. Parang dadami lalo yung varicose veins. Oh, ang sakit kasi sa mga buto-buto eh. Beep, beep. Sana sumama ka sa tatay mo, anak. Kasi pag hindi ka sumama sa tatay, pipilitan ako sa mama. Wala pa naman akong toothbrush pa. Wala pang anything. Kapang bahay pa. Kuya Karen. Doop, say bye-bye. See you later, my love. Tell them that I will pick her up at 3:30. Okei. Siis laitat viestiä itse. Hey, you tell them. Joo, selvä. Have a nice day, my love. Buti hindi umiyak. Pero umiyak ka rin na. Bring the stroller. Joo. At least. Finally. At least, umiyak lang siya saglit. Ganyan lang naman din yung iyak ni Lomi. Iiyak lang siya saglit. Tapos, yun na. Pinakamatagal na iyak niya, 5 minutes. So, may message. Okay na yung anak ko. Ayun na, nakalis na sila. May message ko pa pala yung aking supervisor. Hindi ako papasok today. Kalimutan ko pa palang ipag-pray ang aking mag-ama. So, magpipray muna tayo. Kaya bumangon kami kanina. Ayaw, pasanan namin kasi nag-alarm na. Ayaw, pasanan namin bumangon ni Lumi. Kasi sobrang pagod ko talaga. Tapos si Lumi, naantok pa. Kahit maaga siya natulog kagabi. 7:30 tulog na siya. Okay, pag-pray muna natin. Hindi pa naman nakakarating yun sa ano. Sa Bible quoted sa work. Amen. And of course, pinag-pray ko din kayo. Mga madin na maging magaan, maging maayos ang inyong araw ngayon. And of course, maging blessed ang inyong araw. Makayan ang lahat ng mga pagsubok. Ay, so ngayon, kailangan ko muna magkape-kape. At, okay, sakit talaga ng paa ko. Kasi yung paa ko po, ganito, di ba? Yung paa ganyan. Yung masakit na part is yung dito. So, mahirap ilakad. Tapos, minsan yung dito, yung ankle, lamdam ko sa buto-buto talaga. Kaya masakit pa ako. Anyway, magkape muna ako. At dahil hindi lang tayo papasok ngayon, hindi ibig sabihin na rest day natin. Kasi hindi rest day to. Kailangan din natin gumalaw-galaw sa loob ng bahay. Kaya ito lang yung panahon na pwede tayong gumalaw-galaw na walang Junakis na nakakumbati sa akin. Pangalawang absent ko na to. Ay, naku dear. Huwag mo kasing sipagan. Dahan-dahan lang sa trabaho. Kasi katawan naman natin yung kapalit.
katawan yung puhunan natin. Kaya dapat hinahinay lang din sa trabaho. Ang mga kalat dito to sa cabinet. Ito yung mga pinaglalaroan ni Lumi. Kung ano-ano na lang pinaglalaroan ni Lumi. Skyflix. At yung mga sardinas ko pinaglaruan. Kahapon yan eh. In fairness naman kay Mr. Willing talaga siya na ihatid si Lumi, sunduin si Lumi. Pwera lang talaga sa yung pag alam mo yung pag-asikaso na kay Lumi. Pero yung mga ganyan, willing naman siya maghatid, sundo. Kahapon nga, after work ko, kasi sobrang sakit ng paa ko, dapat ako yung magsusundo kay Lumi. Sinabi ko kay Mr. na siya na magsundo. Kaya hindi na kaya stroller pa kami, tapos umuulan. So sabi niya, okay, siya na lang magsusundo. So yung ginawa ko, his burger kami ni Lani. Deserve. Kasi umuulan kahapon. Ano ba naman yung weather namin? Wala talagang pag-asa to. Tapos na ako mag-breakfast. So ngayon, gustuhin ko bang magpahinga. Hindi pwede. Kasi kailangan natin kumilos pa din. Kahit na masakit. Grabe. Grabe talaga yung dito ko. Oh. Kailangan maging productive pa din ang araw today. Ito lang din kasi yung chance na makapagpahinga tayo. Kaya hindi man tayo nakapagpahinga. Wala talaga akong pahinga since no pinanganak ko si Lumi. Yung huling pahinga ko nung nasa sinapupunan ko pa lang ang Lumi. Ngayon, wala. Dire-diretso ang buhay natin. To working mom. Saan naman to eh? Magpalit ako ng mga bedsheets. And then, pillow covers. And then, comforter covers. Masa naman to? Itong kumot na to, hindi man to namin nagagamit. Pero kailangan pa din siyang palitan. Natapos din. Very challenging yung pagpapalit namin ng bedsheets lagi. Ako pala. Kasi yung pwesto ng mga beds namin, di ba, nakasagad sa walls. Very challenging siya. Lalong-lalo na ito kasi hindi siya namumove. Doon kasi sa kabila namumove yun. Pero nakaya natin. 2 beds na, yung napalitan natin ng bedsheets. Ito kumot na lang tsaka unan. And then meron na akong na-load na laundry. I think maka 2 rounds ako ng laundry. Mag-alas 9 pa lang. Marami na tayong nagawa. Kumain na ako ng lunch. Alis na tayo. Kaya alas 12 na. Okay, sakit na ako ay. Tapos magtapon ako ng basura. Uy, mag-giay-giay talaga ako nito. Ay, sakit. Pero kailangan ko kasing lumabas. Sana lang huwag umulan. Kasi magbabike lang ako papunta ng shops. Wala akong dalang payong. So, ito muna yung pajero natin ngayon. May bike seat dito sa likod. Kasi hindi mo ito pwedeng tanggalin. Hindi man yan basta-basta natatanggal. So, hindi ako mag kupara. Or, ano tawag doon?
Ay, Ruby, mabread. Kay, wala man si Ruby, so hindi ako magpipara. Okay na? Yes. At least magbabike tayo. Pajero natin bike. Tamang-tama lang din to kay masakit yung aking paa. Kahit masakit ang paa, kailangan bumura, kumilos. Kaya ito lang yung opportunity na makakilos tayo ng maayos. Na wala ang nakakumbati na lumi. Tara. Mayroon sana mga madi, oh. Ito yung hinahanap ko. Pero ito, pants lang to. The only problem is 100 siya. Dapat nasa 80 to 86 pa lang si Lumi. 86 to 90 pwede. Pero 90 to 130. Ang laki pa nang sa kanya. Mura na sana, oh. 25 euros lang. Diba yan? Walang size ang Lumi. Ito naman, 90 to 130. Malaki to masyado sa kanya. 25 euros na sana. Tas ito din, oh. 20 euros. Sayang talaga to ay. Wala lang size ang Lumi. Ito na sana yung perfect, oh. Mas mura pa to. Kaya lang wala talagang size si Lumi. Ito yung dapat, oh. Pang rain proof talaga siya. Hindi yan mababasa. Ay, nako. Waterproof talaga to, eh. Mura na sana to. Kaya lang walang size ang Lumi. Nandito tayo sa stadium at meron akong mga nahanap na mga rain clothes. It's just that ang pinakamaliit nila ay saan na yun? Ito, oh, 86 to 90 to. Malaki pa din kay Lumi. Nai-stress na ako kakahanap ng rain clothes ni Lumi. Oh, ito kasi dapat yung ganyan parang rubber siya. Ito yung para sa rain talaga. Yung nahanap ko ay ito, gloves. Malaki din to sa kanya, pero ito ay one size lang. 10 euros. Kailangan din kasi sa rainy. Kasi lumalabas yan sila kahit maulan. Pinapaglaro sa labas. Stress na ang madi nyo. 2:07 na. At 3:30 kailangan kong sunduin ng Lumi. Kailangan kong maglakad papunta doon sa daycare. Kasi dinala ni Mr. yung stroller kanina. Nakalimutan ko. Mas easier ang bike. Nawala sa isip ko. Pwede ako magbike. Para hindi na ako maglakad. Pero dahil nandun yung stroller, kailangan ko maglakad papunta doon para iuwi yung stroller. Tapos ngayon, kailangan ko lang isama sa laundry yung nabili ko na pillow covers. What a day! Inom muna tayo ng tubig, besh. Hinga-hinga din pag may time. Ay! Laban Japan! Walang pahingahan. So finally, nakahanap din ako kay Lumi. Thank you, Lord. Pero, yung pants lang siya. Ito, magagamit pa to ni Lumi until next year. Ito na yung pinakamaliit na nakita ko. And this is from 45 euros. Kasi mahal po talaga to. Lalo na pag pairs. May kasamang jacket to. Mahal po talaga to. Kaya mas maganda na mamili sa Stadium Outlet. Kasi grabe sila mag-sale doon. So itong pants lang na to, nasa 45 euros siya. Original price. Pero nag-sale siya into 12 euros. O diba? Ang laki ng itinipid natin. The size of this is 74 to 80, which is perfect for Lumi. It's because adjustable siya. Ito. So, magagamit nyo to until next year. Ang poproblemahin ko na lang is yung jacket. Yun na lang yung hahanapin ko. And luckily, merong 3 colors to doon eh. Yung parang brown siya, black, and then blue. Pero alam na, bilang ko siya ng blue, diba? Pero pwede naman blue. Unisex naman kasi dito. Para sa babae. Pero black na yung kinuha ko. At the same time, asan na yung ano? Eto, buti na lang din, yung gloves na nakuha natin, black din. And from, original price dito, from 13 euros to 9 euros na lang. Grabe mag-sale doon sa stadium. So, ayan. Thank you, Lord! Nakahanap din. Jacket na lang yung kailangan kong bilhin. Mabilis lang yung jacket. Sa ano naman, sa Lager 157, meron talaga din. Ang perfect na kasi by pair, ano na siya, pairs na siya ba? Kaya lang, wala nga yung size ni Lumi. Nakakainis. Tas mura lang din doon ba?
And then itong tablecloth, grab ko ng opportunity para sa Pasko from, magkano nga original price nito? From 15 euros to 5 euros na lang siya. So ginrab ko nating opportunity na to. 5 euros. Sa Rosta po yan. And ito yung mga pillow covers natin. Walang ibang kulay. Dahil ayaw ko na sa puti. Ayan. May kulay na talaga. Hindi na talaga siya kulay puti. So this is 6 pieces. And I think ano to 1 euro, 3 euros yung isa nito. So 6 yung kinuha ko. 6 kay Mr. 6. Ay 3 kay Mr. 3 dan sa akin. Yan. And then itong kurtina from 30 euros to 20 euros na lang. So kinuha ko na din to. Ito yung ganitong klase ng kurtina yung doon sa kabilang kwarto o doon sa kwarto ni Mr. Kaya ginrab ko na para mapalitan na din yung kurtina doon sa kwarto ni Mr. Kaya matagal na yun na hindi napapalitan. Dalawa naman to. So yan. O diba mahaba siya. Ang bigat. Ang ganda in fairness. So, grab opportunity. Maraming mga sale. Tapos binilhan ko ulit si Mr. ng shorts. And I hope gamitin niya to. Black. Good for summer. XXL. Kasi yung lagi niyang ginagamit na shorts, paborito niya, yung kulay brown. Marami nang mancha. Kailangan kong labhan by hands. So, ayan yung napamili natin. And then, bumili ulit ako ng hoodie. White na naman, dear. 10 euros lang to. Ayan. Maganda mamili sa Stadium sa Lager 157. Ang Lager is a Swedish company siya. Swedish shop. So, yan lang. Ay, i-on ko na pala yung ano agad. Laundry. And pag sundot natin kay Lumi mamaya, hindi ko na kayo isasama mga madiha. Kaya mahaba na yung vlog natin. So, yan yung nangyari sa atin ngayong araw na to. Hindi nga tayo pumasok, pero grabe ang kabisihan ng buhay natin. Yung kailangan ko na lang din is mag-vacuum. Laban Japan. Laban Finland. Ganito ang life natin dito sa Finland. Living abroad is not for the weak. Kaya kailangan pag isipang mabuti kapag gusto mong tumira dito sa abroad or pag gusto mong mag-asawa ng apag, kailangan mo pag-isipan mga made kasi ganito ang buhay para tayong maid. Yes, maswerte na lang yung mga apo na nakapag-asawa ng mga mayayaman na merong maid. Pero diba, bihira lang din naman. So, pag-isipan niyo mga madiha kung gusto niyo mag-asawa ng apam. Siguraduhin niyo na katulad ni Cindy Cinco. Pero kahit na nga si Cindy Cinco, diba? Sana oil. Magkano yun mga madi? Per week? 500,000? Wow! Sana all. Week ba yun? 1 week ba yun? Sinabi niya, 1 month. 500,000 yung pinadala ng AFAM. Lakas mo sana oil, no? Pero, yung buhay niya, sa kabuhay namin, na walang katulong, walang kasama sa buhay, ay, same lang yan, madi. Nagkaiba lang sa kapirahan. Kapirahan! So, kung gusto nyo mag-apam, ayusin nyo. Kung gusto nyo mag-apam, maghanap talaga kayo ng magbuhay prinsesa kayo kung ayaw nyo ng ganitong buhay na sa inyo lahat, no? So, para hindi kayo ma-stress at hindi kayo magsisi sa buhay. Pero syempre sa amin, hindi naman ako nagsisi. Kasi minsan, kahit pa sabihin na, kasi iba-iba naman yung buhay natin, di ba? Mayroong iba, maswerte sa kapirahan, pero hindi naman masaya sa ibang aspeto ng buhay. Kasi hindi lahat perfect at walang perfect mga madi. Walang perfect family, walang perfect relationship, walang perfect pagdating sa pinansya, walang perfect na buhay. Kasi ganun tayo, kumbaga, binuo ni Lord or kinreate ni Lord na hindi dapat perfect. Kasi kung perfect tayo, hindi natin siya kakailanganin, di ba? Kasi yun yung tendency nangyayari sa buhay natin. Kapag masaya yung buhay natin, nakakalimutan natin siya. Kapag umangat-angat tayo, nakakalimutan natin siya. Pasalamatan. Kinikredit natin sa sarili ang mga lahat ng nagawa. Pero, hindi ka naman magiging successful. Yes, nandun na yung hard work mo, nandun na yung hard work mo. Pero, di ba, sino naman nagbigay sa'yo ng good health para makapagtrabaho na maayos? Sino naman yung nagyaw-yaw na ako. Anyway, alam nyo na yan mga made, kasi kayo pa ba? Di ba? So, ayun lang mga made, maglo-load na ulit ako. Second batch. Time to pick up Lumi. 3:10 na ng hapon. At pick upin na natin ang ating Junakis at umuulan. Tapos natatawa ako sa aking outfit of the day. Kasi nakapang rain boots ako
Yung pang ano ha, pang formal. Hindi yung pang rain talaga niya, butas. Hindi yon. Ganito siya mga made. Ayan oh, pang formal yan siya. Yung semi boots ba siya? And then, naka jogging pants. O diba? Saan ka pa? Nababaduyan ako sa outfit ko today. Pero no choice ako kasi maulan eh. Ayoko naman magsapatos. O yung lagi kong sinusuot na sapatos. Kaya nating maglakad dahil sakit talaga. Lamdam ko talaga ang sakit ng aking paa mga zay. Pero kaya natin to. Laban lang. Masundo lang natin si Lumi. Dapat nga pupunta kami kina Rosalie ngayon eh. Get together. Pero sabi ko hindi ko kaya maglakad from the bus to Rosalie's house. Kasi kailangan lakarin eh. Nara. Masunduin natin si Lumi. Kaya pas muna ako sa get together ngayon. Sa Hamin na. Wala kasing diretsyo na bus papunta kina Rosalie eh. Kailangan maglakad. Ikunin ko muna tong ano ni Lumi. Stroller niya. Kasi iniiwan namin to dito eh. Ayan. Pwede ka kasi mag-iwan ng stroller o di kaya bike dito. Pag kukunin ang Lumi. Nandito na si Madam. Nakuha ko na. Hi! My love! Uy! Ay, nakatingin pala siya dun. Uy! Hindi niya ako nakita kanina. Busy siya maglaro-laro. Pero tuwang-tuwa. Nakakatuwa talaga pag sinusunduan yung mga bata. Excited siya. Makita ako lagi eh. Nandito kami pala sa S-Market. Co-Market. Bili ako ng lulutuin ko para kay Dada. Ang mahal naman ng Filisoy kali nila. Ario. Mahal. 4.15. Sige na lang ay. Ayan, luto tayo kasi ng meatball spaghetti. And then, ano pa ba? Grated cheese. Mozzarella grated cheese. Lumi Spaghetti today. Whee! Nag-i-snack si Madam. Kasi as usual, hindi na naman po siya kumain ng maayos. Hindi pa rin siya sanay sa food. 1 week na ngayon. Laging rye bread lang ang kinakain. Wala. Magsipayatan talaga kami nito. Siya papayat sa daycare. Ako papayat sa work. Laglag. Yan yung problema ko sa kanya. Yung sa pagkain lang talaga. Pagdating sa tulog, wala akong problema dyan. Kaya lagi kong pinapa-snack. Kaya pag wala akong pasok, gusto ko na, sinusundo ko siya ng maaga para mapakain ko siya. Kaya alam ko, hindi na naman siya kumain. Wait lang, my love, you have to wait. You have to wait? Learn how to wait. Ay, sorry. You get the snack, man. Oh, let's go na. Bahay na kami kanina pa. Pero hindi pa ako makagalaw-galaw kay si Lumi. Dede agad. Gusto ko mag-dede. So pinadidi ko muna. At least kahit papano din nakaupo-upo ako ng very very light. Grabehan ang araw na to, mga maday. Pero laban Japan. So ayun, nanonood na siya ng Pick Kukakunin. Finish program siya. Nag-i-snack din siya ng cracker. Kasi ngayon, kailangan ko na namang magluto. Mag-start na akong magluto. Hindi ko pa nga na isasampay yung pangalawang load of laundry ko. Pero isasalang ko lang naman tong lulutuin ko na
Finnish food. Yun nga yung sabi ko kanina, nabanggit ko po, di ba? Yung meatball spaghetti. So, first, hindi pala meatball spaghetti. Chicken spaghetti. Anak, huwag mo asarin si Toshi, ha? Nandun na naman siya sa balcony. Come anak, oh! Lagyan ko muna ng crackers to. Tapos ako mag-snack din ako habang isasalang ko itong Cheetos. Hola, Hiba! Naon ko na ba? Yung para sa tea ko. Mag-tea ako with honey cake. Bukas na lang ako magpapahinga talaga. Rest day ko bukas. Kaya makakapagpahinga ako. Sana. Kailangan nang magpahinga talaga. Kay alam nyo na yung katawang lupa natin, hindi mapalagay pag walang ginagawa. Ay, hindi pa pala ako makakapagpahinga bukas. Kasi, at least, vacuum na lang yung kulang bukas. Tapos pag natuyo yung mga nilaundry ko ngayon, di tupi-tupi. Diba? Before kasi sa weekend, aalis po kami. Punta kami ng Hainola. Doon kami magsi-celebrate ng Midsummer Fest. Kasi nga po, Midsummer na. Pero mukhang uulanin man. At this time, medyo madami kami. Kasi po, yung bagong may-ari ng summer house ng auntie ni Mister ay yung kapatid na ni Mister. Tsaka yung asawa niya, of course. So, sila na yung bagong may-ari ngayon. And then, bukod sa amin, in-invite din niya brother-in-law ng sister-in-law ko. Tapos yung isa pang brother-in-law ng sister-in-law ko. So, medyo madami kami ngayon. At kami, mag-overnight kami, of course. At dahil merong allergy, cat allergy yung isang kapatid nung asawa ng sister-in-law ko, half brother actually, is hindi namin dadalhin si Toshi sa Tose. So yung gagawin na lang namin, makikiusap ulit kami sa aming caretaker kung pwede niyang bantayan or kung pwede niyang bigyan ng food si Toshi sa gabi. Let's see. Tapos may jowa na yan eh. May bagong jowa na naman siya. Dati, iba yung jowa niya. Kasi ano pa siya, hindi pa siya married pa. Ngayon, bago na naman daw, 1.5 years na daw silang getting to know each other. 1.5 years na daw silang mag-jowa. Gulat nga ako, bago na naman jowa niya. Kung gusto niyo pong magluto ng Finnish food, punta po kayo sa Ko-Rowaka Pistifi. Doon po ako gumagaya ng mga Finnish food na niluluto ko para kay Mr. I-click nyo lang po yung recipe. First, ilagay ko tong chicken, cherry tomatoes, 9 pesto. Then, black pepper. Tapos after kong isalang to, magluto din ako ng Filipino food, of course. Kailangan hindi mawalan ng extra food sa ref. Now, you have to be careful Cherry tomatoes. Sarap nito. Gustong gusto ko to. Tapos, lang natin siya. Ilagay lang natin siya sa oven for 20 minutes at 225 degrees. Kasi syempre chicken. So, kailangan mataas. Sa mataas na natin siya Yes, my love? You want more? You want more? More? Okay, more? Okay, I'll give you more. Hola, Hiba? Gusto ko yung sumisigaw dyan ng Kitos! Tuwa, ikaw Kitos! Mix lang natin. Try nyo po ito. Sobrang sarap nito. Tapos mabilis lang siya gawin. Mura lang din. Lagyan ko siya ng garlic and
onion. Mix, mix, mix. Bago isa lang.